Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Kotkoton, Santa Filomena, Alegria, Cebu upang tunghayan ang karanasan ni Ginang Alma Alosilio noong siya ay nasa kolehiyo po. Magandang umaga po, Ginang Alma Alosilio. Tanong para sa inyo, tungkol po ito sa buhay niyo noong kolehiyo. At ito po ang una niyong tanong. Ano ang kursong kinuha mo sa kolehiyo? At ano ang nagtulak sa iyo o naging inspiration mo para piliin ang kursong ito? Okay, magandang umaga din sa iyo, Binibini. Ang kinuha kong kurso noong nasa kolehiyo ako ay Bachelor of Elementary Education. And ang nagtulak sa akin na kumuha ng nasabing kurso ay yung ginawa kong inspirasyon yung guro ko sa elementarya nung nasa ikatlong baitag pa ako noon. Naging inspirasyon ko ang gurong yon kasi siya ang palaging sa akin nag-encourage sa akin na maging guro ako, kaya kuha ko yung nais ko talagang maging guro noon pang nasa elementarya ako. Ang tanong niyo po, ano ang paborito mong paksa at alin naman ang pinaka-nahihirapan ka at bakit? Noong college pa ako, ang pinakamahirap na paksa noon ay sa Filipino. Nahihirapan ako kasi malalalim ang mga salita niya. Siyempre noong panahon, hindi katulad niyo ngayon na marami ng mga resources tulad ng mga gadgets nasa Google na pwedeng hanapin ang mga malalalim na mga salita. Noong unang panahon, pag nahihirapan ako, pumupunta lang ako sa library. Doon ako naghahanap ng mga sagot. Pangatlo po yung tanong, paano mo nababalanse ang pag-aaral at iba pang gawain o responsibilidad mo? Bilang mag-aaral. Nabalansi ko kapag meron kami mga assignments, mga research, nagawa ko. Wala naman, mostly hindi naman ako klaseng tao na mahilig maglakwat sa ginagawa ko noon ang aking mahilig sa libangan, ganun no. Pag wala na akong klase, wala na ako sa klase, labata lang ako sa simbahan, yung Santo Rosario Church. Meron naman akong mga kaklase noon na inaanyahan ko nila na, uy, punta tayo doon, Taoist Temple, ganon. Pumunta ako ng simbahan, pagkatapos uwi na sa boarding house. Gawin ko naman ang mga gawain ko sa boarding house. Salamat po. Sa ika-apat na tanong, ano ang pinakamahirap na hamon na hinaharap mo bilang estudyante at paano mo ito nalampasan? Siguro ang pinakamahirap kong hamon noon kasi wala na akong mga magulang. Kasi sa pa lang ako, maliit pa akong bata. Wala na akong mama at papa. Grade 1, wala na akong papa. Grade 3 ko, wala na mama. Pag-aaral kasi merong taong ipinadala siguro ang Diyos bilang instrumento na makapagpatuloy ako ng pag-aaral hanggang natapos ko ang kurso ko sa kolehiyo. Ang hamon ko lang noon natural, financial kasi pinaaral lang ako, working student lang ako. Yan ang nasabi kong hamon, ang financial. Pero inspired pa din ako kasi meron akong mga kapatid na umasa sa akin na balang araw kapag nakatapos akong mag-aral sa aking kurso, positive sila na nakatulong din ako sa kanila. At paano ko nalagpasan? Siguro marami akong nadaan ng mga paghihirap. Salamat po. Walang salamat sa inyo na bigyan niyo ako ng opportunity or oportunidad na makaharap ko kayo at ma-interview ako. Salamat po sa inyong panahon.